Why na ngayon muli tayo nagkatipon-tipon dito? Meron po bang nasa labas? Doon sa ating second station. So, unang-una, nais namin magpasalamat sa inyo. Sa lahat ng narito kahapon, maraming salamat. Hinahanap ko si Brother Art. Wala. May lechon pa naman, Brother Art. Salamat sa mga naging partner namin sa pagsasaayos ng physical church na ito. Sa Brother Herbing at Brother Ray na lagi naming natatawag hanggang umaga ng Saturday ay natawag ko sila. Salamat sa ating mga kabataan na kung saan ay talagang all out sa paghandog sa Panginoon. Almost 6 a.m. yata sila nag-uwian sa kanilang mga bahay. After ng Bible study sa Morong, diretso sila rito at sila yung nag-intindi. So lahat ng iyan ay mga kusang handog sa Panginoon na kung saan ay lubhang nakalulugod sa Kanya. At ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Israel, ang siyang magbibigay sa inyo ng reward. Sapagkat ating natututunan, ating naunawaan, ating naranasan na ang Diyos ang siyang tagapagbigay ganti. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos ang siyang tagapagbigay ganti sa lahat ng iyong pagsunod sa kanyang kalooban. Siya'y nakakakita ng lahat ng iyan. At sa lahat ng inyong ating ginagawa sa Panginoon, tandaan ninyo, lahat ng iyan ay hindi nalilimutan ng Panginoon. Kaya salamat sa lahat kay JR na kung saan siya ay punong abala rito. Talaga namang all out. At naging maayos ang kasal kahapon. Habang nagkakasal ay daman-daman natin ang presensya ng Panginoon. Halos tayo ay mapaiyak. At ang presensya ng Panginoon ang siyang gumagawa ng lahat ng ito. Siya'y kumikilos. Hindi ko akalain na magiging ganon kagarbo ang kasalan yaon. Sapagkat nang kami ay magpasimulang pag-uusap ay simple lang. Subalit hindi hinayaan ng Diyos na ganon lang. Kaya maging sa pagkain ay napakarami umaapaw. At tuwang-tuwa yung ating mga kabataang lalaki sapagkat sila ay umaapaw ang kanilang table sa pagkain. So maraming salamat. Sa aming mga kapatiran sa Subay, salamat sa inyong pagdating dito. Sana ay matrain ang bawat isa sa atin ng ganong mga pagkakataon. Hindi na kayo kinakailangan pang aniyahan. Ang inyong presensya ay napakahalaga. Nakita ko si Grace, narito pa si Grace. Ayon, siya kahapon ang nakita kong talaga namang walang tigil sa paglilingkod. At iyon ay lubhang nakalulugod sa Panginoon. Ang tayo ay maglingkod. At sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, if you want to be great, learn to be the servant of all. Kung nais mo na ikay maging dakila sa kaharian ng langit. Hindi kasi simulan ng Panginoon sa mataas. Kinakailangang matutunan mo na ikay maging lingkod sa harapan ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng itinataas ng Panginoon ay dumadaan dyan. At ngayon ay ating mapag-aaralan ay yung different stages kasama yan ng iyo at ng aking buhay. Kaya nga ang tawag sa atin ng Panginoon ay pataas ng pataas ng pataas. Subalit iyan ay nakadepende sa iyong magiging pagpapasya. Kaya sa lahat ng activities dito, lahat, huwag nating titingnan ito ay pangkaraniwan lang. Masarap yung pagkakaisa. Tandaan ninyo sa banal na kasulatan, ang pagkakaisa ay ipinakita ng ating Panginoong Hesus kung gaano ito kakapangyarihan.
Maging ang Panginoong Hesus ay nagsabi sa kanya, sa ating mga samahalagad, na kung isa o dalawa ang nagkatipon sa kanyang pangalan, na siya'y magkasundo at magkaisa na hingin ang anumang bagay sa kanyang pangalan, ito ay kanyang tutuparin, ito ay kanyang ibibigay. Kaya napakahalaga ng pagkakaisa. Maging sa mag-asawa ay napakahalaga ng pagkakaisa. Kaya sa gawain sa church, ganun din, napakahalaga. At kami nagpapasalamat sa Bumbong. Talaga namang all out ang ating mga kapatiran sa Bumbong. Sa ating mga music ministry ng mga lalaki, hindi namin kaya ang kanilang mga ginagawa. At ang Diyos na ang siyang magbibigay sa inyo ng lahat ng reward. Purihin ang Panginoon. Kaya sa pag-aralan mo yung bagsak ng boses. Kaya makikita natin ang kagalakan ng mag-asawa. Sino yung hindi naka-attend? May I see your hands? Meron lang ako ngayon. Ayan. Hindi, wag na. Okay na. Patatayuin ko lang si Joy at saka si Nelson. Sige, pakikilala ko lang. Tumayo kayo. Hindi na natin pagsasayawin. Kayo nga, Nelson. Ito yung ikinasal kahapon. Tingin sa audience. Sa iba nating kapatiran na taga-Bumbong, sila po yung ikinasal kahapon. At sila'y tuwang-tuwa, nagpapasalamat sa Panginoon. Okay, Nelson, thank you. Nang makita ko ang pangalan ni Nelson, ito pala'y deterred na. Si Nelson Chan, deterred. Nung palang nalaman na siya pala'y deterred. Pangatlong Nelson Chan na deterred. Kaya sa lahat ng sa atin ginagawa, lahat ng pagkakataon sa ating buhay, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi matanggal ang aming kagalakan. Hindi matanggal ang aming katuwaan sa ating naranasang kasal. At ngayon ay inihanda muli at tayo ngayon ay muling maghahanda sa kasal naman ni Daniel at ni Kea. Pwede bang makita namin si Daniel? Ayun nga kayo, Daniel. Ayun, napakagwapo sa audiyan. Si Kea, tayo nga Kea. Harap sa audience. Ayan, inaanyayahan na kayo ng nila sa kanilang kasal. That will be May 25. May 25 daw. So, sama-sama ulit tayo. Sapagkat tandaan ninyo ang napakahalaga. Tandaan ninyo ang napakahalaga, Larry. Kung nasaan ka ngayon, Larry, kung ano ka ngayon, at kung anong mayroon ka ngayon, Larry, tumingin ka rito. Yan ay dahil sa iyong ginawa kahapon. Kung ano ang mayroon tayo ngayon, kung ano ka ngayon, at kung nasaan ka ngayon, iyan ay bunga ng iyong ginawa kahapon. Kaya huwag ninyong bibiruin. Don't joke what you are doing today. Sapagkat ang inyong ginagawang pagpapasya ngayon, yan ang inyong magiging yesterday. At ang inyong yesterday ang siyang magsasabi kung ano ang iyong paroroonan, kung ano ang magiging ganun ka, at kung ano ang magkakaroon ka. Kaya mahalaga ang iyong nakaraan. Sa ating paglalakbay ngayon sa buhay ng bawat isa ngayon, ngayong 2024, kinakailangan ang presensya ng Diyos ay nasa sa iyo. Kinakailangan ang kapamahalan ng Diyos ay nasa sa iyo upang ikaw ay magtagumpay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sa iyong buhay ngayong 2024,
Mahalaga na nasa sa iyo ang presensya ng Panginoon at ang kanyang kapamahalaan sapagkat ito ang magsasabi ng iyong pagtatagumpay. Kaya maraming tao ang binabaliwala. They just take for granted what they are doing. Subalit hindi nila alam na napakahalaga kanilang ginagawa. Kaya lahat ng ating ginagawang pagpapasya sa maliit, sa malaking bagay, pinagmamasdan iyan ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, anumang bagay na iyong ginagawa, maliit man o malaki, pinagmamasdan ng Diyos ang iyong karakter, ang iyong pagpapasya. Paano mo pinapahalagan? Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng talento. May binigyan ng 5, 3, 1. At sa lahat ng binigyan ng talento, sila biglang nangalakal maliban doon sa tumanggap ng isa. At sila'y nagbigay sulit sa Diyos. Tandaan ninyo, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos isang araw. Ikaw ay luluhod, ikaw ay haharap sa judgment seat of God. Walang makatatakas. Lahat ay magbibigay sulit. At ang sabi nung tumanggap ng 5 talento, Panginoon, narito ako, binigyan mo ng 5 talento. At ako'y yumaon at ako'y nangalakal sa pamamagitan ng talentong ito. Narito ako'y kumita pa ng 5 talento. At nagalak ang Panginoon sa kanya. At kanyang sinabi, napakaganda naman ng iyong damit. Talagang pang Sunday. Tayo pa nga tayo. Harap ka nga sa kanila. Noong Friday, may pinagmamasdan ako sumasayaw sa unahan. Sabi ko, sino kaya yung napakagandang sumasayaw na yun? Ang ganda ng buhok. Ay, taga-amin yun. Magtagal kong pinagmasdan. Nakilala ko, wow, yun pala si Sarah Grace. Talagang pagka ikaw'y sumasayaw sa Panginoon, lalo kang gumaganda. Ba't tagal ko talagang pinagmasdan? Sabi ko, hindi ko makilala. Kasi yung galit yung talsik ng buhok. Ang ganda ng talsik ng buhok niya. Kung ako'y binata, ay nako, tatandaan ko na si Sarah. Akin ka. Kaya makikita natin, at ang sabi doon sa banal na kasulatan, tapat, mabuting alipin. Nagtapat ka sa maliit na bagay. Nagtapat ka sa kukunti. Pamamalain kita sa mas malaki at mas maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tatanggapin mo ang recognition sa iyong ginawa. At ganun din ang tumanggap ng dalawa. Ganun din ang tinanggap. Subalit doon sa tumanggap, sa binigyan ng isa, magbigay sulit din siya sa Diyos. Kaya tandaan niyo, lahat ay magbibigay sulit. Bata, matanda, may ngipin o wala. Kalbo man o may buhok. Sabi ng aking mga anak, Papa, ang iyong buhok sa larawan ay para lang pilok ka na nakapatong. Upaw ka na. Pinagmamasdan ko ang Brother Ray. Upaw na rin ang Brother Ray. Kaninang umaga kumakain kami. Sino yung mataba sa murol ay yung
Hindi, yung sumasayaw. Jaya ba yun? Si Jing. Jing. Abang kami kumakain, minsan kami mag-anak ay masayang kumakain. Pag ako'y tinawagan at ako'y magsasalita ulit, ako'y magpapatawa. Ano naman? Sasabihin ko sa kanila, ang Maranatha Peter Club of the Philippines, ang miyembro nito ay pang buong daigdig na. Mayroon taga iba't ibang, sapagkat ngayon ang Maranatha ay talagang international na. At patatayuin ko yung isang mataba na naroon, nakakulay ko. At sasabihin ko, ang ating Maranatha Peter Club of the Philippines, mayroong taga-Africa. Mga negra. Patatayuin ko sina Joy at sasabihin ko, sila ang mga Chinese. Patatayuin ko yung iba at sila ang mga Ruso. At makikita nila na ang Maranatha Peter Club of the Philippines ay international ang miyembro ng gagaling sa iba't ibang kontinente ng mundo. Purihin ang Panginoon. Naalaala ko naman si Rio. Galing ni Rio, ano? Sinabakan. O sige nanay, may mga nanay na talagang mga pakialamero sa buhay. Galing na ano. Kaya nga, sabihin mo sa iyo, kitabi, magbibigay sulit ka sa Diyos sa isang araw. Hindi ka makakalibre. At lahat ng iyong ginawa, mabuti o masama, mag-uulat ka. Kaya ano ang gusto mo? Iulat mo ang lahat ng iyong masamang ginawa. Ito'y katulad sa isang TV na ipaplas lahat ng masama mong ginawa. Mag-iinom, lasing, mga bababae, lahat ipakikita. At ikaw'y magbibigay sulit. Kaya kinakailangan kayo maging handa. It's up to you sa iyong pagpapasya. Ano ang iyong ipapasya? Sapagkat lahat ng iyong ginawa na masama, na hindi mo inihingi ng tawad sa Panginoon, lahat iyan ay makikita at marireveal at i-reveal sa iyo. At pagharap mo sa Panginoon, katulad ng isang tumanggap ng isang salapi, siya'y napahiya, ikaw rin ay mapapahiya. Subalit, kapag iyong tinanggap ang Panginoon, bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, lahat ng masama na iyong ginawa, wala na iyon, durado na iyon. Sapagkat iyon ay hinugkasan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, gaano mang kapula ang iyong kasalanan, kaya niya itong paputiin katulad ng isang niebe. Kaya tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Lahat ng ating ginawa, tayo binibigyan ng pagkakataon na tayo magsisi at sa lahat ng ating ginawa at pinagsisihan, tandaan nyo, ang lahat ng kasalanan iyan ay pawang binura, inalis sa iyong aklat ng kasaysayan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya ang sabi ng isang tumanggap ng isang talento, Panginoon, narito tumanggap ako ng isang talento at nalaman ko na ikaw ay mahigpit sa lahat ng iyong tinatangkilik. Ako'y natakot at dahil sa aking takot ako'y humukay sa lupa, ibinawon ko ang aking talento at ngayon narito hinukay ko muli ang talento na iyong binigay sa akin, sinasauli ko na sa iyo. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw na tamad, na alipin. Sana ay nilagay mo sa bangko ang aking salapi upang sa aking pagbalik ay ako'y may pakinabang.
Kunin ninyo ang talento na nasa sa kanya at ibigay doon sa mas maraming talento, sapagkat siyang kukunti ay kukunin pa nasa kanya at ibibigay sa marami. Kunin ninyo siya at bulid sa dagat-dagatang impyerno, sapagkat doon magngangalit ang kanyang mga ngiti. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pakiano mo yung Strategic Power Principle Part 3. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya pagka tayo nagbubulay-bulay, alam nyo ba ang talagang yung talagang matatatag na mananampalataya? Sila yung malalakas na ginagamit ng Panginoon. Sila yung mga matitindi ang kasalanan na nakasumpong ng biyaya sa Panginoon. Dahil doon halos hindi sila makahiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay ang tinatawag na Strategic Power Principle for the Journey of 2024 Part 3. At kukunin ko ang unang bahagi ng sabi riyan, doon sa Principle for the Journey of 2024, ang pangatlo doon ay your shoes on your feet. Your shoes on your feet. Sige nga, tingnan nyo nga ang inyong mga shoes, ang inyong mga sapatos. Ang sabi ng Panginoon, o anong kagaganda ng mga paa, ng mga nagdadala ng mabuting balita ng pagkakaisa. Shoes on your feet. At iyan ay natalakay na sa atin itong mga nakaraan. At diyan sa ilalim ng shoes on your feet ay mayroong tinatawag na components of intention. At dyan sa components of intention ay mayroong tatlo na kung saan ay atin na rin tinalakay nitong mga nakaraang mga linggo. Ang una yung direction, pangalawa yung decision, at ang pangatlo is dimension. Everybody say dimension. Dimension. Iyan ang tatlong component na tinatawag ng intention. Mahalaga ang iyong intention. Ano ang intensyon ng iyong puso sa paglilingkod sa Panginoon? What motivates you in serving God? Ikaw ba ay mayroong unawa sa iyong ginagawa? Naunawaan mo ba kung gaano kadakila at kung gaano kalaking bagay ang ibinigay sa iyo ng Panginoon nang ikay magsimulang magspasya, na ikay magpakababa, tanggapin ang Panginoon bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas? Ito pa'y napagbulay-bulayan mo. Gaano kalaki, gaano katindi. At ito ba'y iyong pinahalagahan? Sabihin mo sa iyong kabitan, tanungin mo siya. Gaano mo pinahahalagahan ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagpapatawad, at ang buhay na walang hanggan na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Gaano itong nakakakuha ng iyong pansin? Gaano nakakakuha ito sa iyong mga pagpapasya? Ito ba'y mahalaga sa iyo? Kaya bawat mananampalataya makikita ninyo, mayroon ng matagal ng mananampalataya, subalit ang kanyang pasya ay hindi mo pa mapanghawakan, sapagkat ang dahilan, hindi nila gaanong binibigyan ng malaking pansin ang ginawa ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. Alam niyo ba, lagi nating naririnig, pagdating mo sa judgment seat of God, hindi ka tatanungin ng maraming bagay doon. Sa mga magulang, na halos inuubos ang kanilang lakas, ang kanilang oras para mapag-aral ang kanilang mga anak, hindi ka tatanungin doon, ikaw ba na may 7 anak, 12 anak, napagtapos mo bang lahat ng iyan ng pag-aaral?
Pagharap mo sa Diyos, hindi ka tatanungin, ikaw ba ay nakapagpatayo ng malaking bahay? Ikaw ba ay naging mabuting ama? Hindi ganon. Ang isa sa napakalagang tanong sa iyo na itatanong sa iyo ng Panginoon, pinahalagahan mo ba ang aking anak na si Jesus na nagbigay ng buhay sa iyo? Pinahalagahan mo ba ang kanyang pagkamatay dahil sa iyong kasalanan? Tinanggap mo ba siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas? Gaano ito nakakuha sa iyo? At ang tanong na iyan, marami ang binigyan ng pagkakataon, nakarinig ng mabuting balita, at hindi nila pinahalagaan, at sila, sa kanilang pagsagot sa Panginoon, hindi sila makasasagot. Kaya ang tinatanong at ang sinasabi sa atin ng Panginoon, sa araw-araw ng ating buhay, tandaan ninyo, sa araw-araw ng ating buhay, meron tayo ngayong ilang taon lang ang buhay ng isang tao. At kapag siya nagkamali ng pagpapasya, aanihin niya ang bunga ng kanyang maling pagpapasya. Subalit sa iyo, na naunawaan, na pinahalagahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay, ang sabi ng Panginoon, tapat, mabuting alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na nagbigay sa iyo ng tamang intensyon. At sa intention, sa component ng intention niyan, ang isa ay tinatawag na dimension. At kapag sinabing dimension, ibig sabihin ito'y season, ibig sabihin ito'y periods, ibig sabihin ito'y levels, ibig sabihin ito'y stages of life. Kaya ang buhay mo ay dumarating at dumadaan sa iba't ibang stages ng buhay. Ikaw ay mayroong paglalakbay. At ang iyong paglalakbay dumadaan sa iba't ibang stages, iba't ibang season, iba't ibang periods. Sa buhay mag-asawa, si Joy at si Nelson, sila'y nagsisimula ng bagong stage of life. At napakalaga sa bagong stage of life na yan ay yung iyong gagawin sa ngayon. Sapagkat ang iyong gagawin at ang iyong pagpapasya sa ngayon, yan ay magiging iyong yesterday. At kung ano ang mayroon ka ngayon, kung sino ka ngayon, kung anong mayroon ka ngayon, iyan ay bunga ng iyong pananampalataya na iyong ginawang pagpapasya kahapon. Kaya don't joke what you are doing today because it depends your tomorrow. Diyan nakadepende ang iyong kinabukasan. Kaya salamat sa Panginoon, sa natural man, sabihin niyo, all truth is parallel. Again, all truth is parallel. Lahat ng katotohanan, ito'y may pagkakahawig. Ito'y magkakatulad. Natural, spiritual, mayroong pagkakahawig. Sa natural, nagpapasalamat kami maging sa aming magulang. Dahil sa kanilang pananampalataya, bagamat sila'y may kulang, bagamat sila'y nagkikaros ng panahon, yesterday, sila'y nagpasya, at ang kanilang paniniwala, kapag may pangangailangan, darating. Kaya kahit kami napakaraming anak, lahat kami ay pinagtapos. Maliban dun sa nagpasya na hindi magtapos at hindi mag-aral. Ang kakade, yan ay talaga namang gustong-gustong pag-arali. Kaya naman, ginusto niyang siya ay magtrabaho. At akala ni nanay at tatay nagtatrabaho. Hanggang nalaman na nagtana na. At siya naging masaya sa buhay ng kanato.
Subalit, ninais na pag-aralin. Ang kangarbeng, yan ay gusto rin pag-aralin. Subalit nasabi ng kangarbeng, ayaw ko na mag-aral. Gusto ko na lang magbubo at mangahig ng suso. At iyon ang kanyang naging pagpapasya at hindi rin siya nagsisi. Yung aming bunso, ganun din. Hindi rin nag-aral, subalit ang aming magulang gustong pag-aralin. Lahat ay gagawin, basta't mapag-aral lang. Ang Brother Ray naman, yan ay nagtapos. At isa yan sa pinakang sikat pang paaralan noong panahon ng Cubao. Sa Cubao ko ay nag-aral. Samson. At nakita ko sa aming mga kuya, sa mga kuya namin noon, ang kanilang pagsusumigasig. Talagang sila nag-aaral, pag-uwi ng pag-aaral ay nagtatrabaho ng gusto para yung kanilang baon ay kanilang makuha. Kaya ang lahat ng magulang ay nagnanais at sila'y nagpapasya at sa kanilang ginawang pagpapasya, umani sila. Kaya what you are doing today ay napakalaga sa iyong kinabukasan. Kaya isa sa pinakamalagang stage ng buhay ay ang iyong yesterday. Sabihin mo sa iyong katabi, ang isa sa napakalagang stage ng iyong buhay, stages ng iyong buhay, ay ang iyong yesterday. It is the most important stage of your life. Your yesterday comprises of your decision you made yesterday. Ang iyong kahapon, yan ay binubuo ng iyong mga pagpapasya na iyong ginawa kahapon. Yan ay ang mga direksyon na iyong ginawang pagpapasya kahapon. Ayan ang mga opportunities na iyong ginawa kahapon. Kaya wag mong sayangin ang iyong kahapon. Sabi mo sa iyong katabi, wag mong sayangin ang iyong kahapon. Wag mong i-misuse, wag mong i-abuse. Abuse. Everybody say abuse. Abuse. Ang ibig sabihin ng abuse? Ang ibig sabihin ng abnormal. Prefix na abnormal. Kaya pag pinagdito niyo yung sa use, abnormal use. Huwag ninyong i-abuse ang inyong kahapon. Don't joke your yesterday or your today. Because what you are doing today will be your yesterday. Whoever you are today, whatever you are today, whatever you have today is a product of your yesterday. Kaya don't joke where you are today. At huwag kang magiging mayabang kung nasaan ka ngayon. Lalo na sa matatalino. Huwag kayong magiging mayabang. Magtatama sa inyong mga dong. Sapagkat mahalaga ang pagpapakumbaba. Mahalaga ang iyong pagsunod. Sabihin mo sa iyong katabi, mahalaga ang iyong pagsunod. Mahalaga ang iyong pagsunod. Pinagmamasdan ng Panginoon ang iyong pagsunod. Napakahalaga niyan. Sa banal na kasulatan, ay mayroong isang lalaki na ang kanyang pagsunod sa kanyang magulang ay gano'n na lamang. Mahalaga ang pagsunod sa magulang. At sa kanyang pagsunod sa kanyang magulang, ito ang nagdala sa kanya sa pagiging hari
isang dakilang hari. Isang araw ang sabi ng ama niya, David, ang iyong mga kapatid ay nasa digmaan. Hindi ko alam kung ano ang kanilang kalalagayan. Pumarito ka. Dala mo sila ng pagkain. At doon sa simpleng utos na yon, ang naging response ni David ay nagbunga ng kanyang pagiging isang dakilang hari. At nang marinig ni David ang utos ng kanyang ama, hindi siya nagdalawang isip na kanyang sundin ito. Hindi siya nangatwiran. Si David. David! Asan ka? Tari ka. Nagpakuha kami ng picture kahapon. Nung nakita ang picture sa, ano sabi niya, kitang-kita kung sino ang pinakang gwapo. Kung sino ang pinakang pogi. Nakita ko ang picture namin. Binidugan ko ang picture ko. Siyempre, walang pinakang gwapo, kundi ang may bilog. Si David, siguro kasi edad ni Aser, nang siya utusan ng Panginoon. Siya'y nag-aalaga ng tupa. Kaya anumang iyong ginagawa, gaano mang kababa, huwag mong babaliwalain. Pag ikaw'y napagtiwalaan, tandaan mo, pagtitiwalaan ka ng masigit. Kaya ang sabi ni David, magdala ka ng pagkain sa iyong mga kapatid. Alam niyo ba hindi sinabi ni David, Ama, ako'y binahiran ni Propeta Samuel ng langis na magiging hari. Alam niyo ba, bago sa utusan, siguro mas bata pa dyan, si David ay binuhusan ng langis, binahiran ng langis upang siya maging hari. At alam na niya yun, na balang araw siya magiging hari. Subalit yun ay hindi niya tinanggap, hindi niya kinain, at hindi siya nagmalaki. Kaya nga sabi ko sa inyo yung matatalino, Larry, huwag kang magpapakayabang ha. Kinakailangan i-maintain mo lang ang iyong kababaan. Sapagkat sa iyong kababaan iyan, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Matalino kasi si Larry, kaya nabanggit ko. Pinagsalita namin yan sa review. Talaga naman si Sunday Hama. Nasaan si Sunday? Kaya nakaka-proud kapag kayo nagkaanak na matalino. Yung sabi ni David, sige po, Ama. Alam niyo ba si David, hindi siya nangatwiran. Ama, ako'y magiging hari. Baka ako'y mapatay doon kapag ako'y iinusin na doon. Pwede pa rin siya mga twiran. Ama, di ba ako'y nag-aalaga na ng tupa? Hindi siya namatwiran ng ganon. Basta siya'y sumunod. At sa kanyang pagsunod, pinagmasdan ng Diyos, nakita ng Diyos ang isang katangian, tunay na hindi ako nagkamali ng pagbabahid ng langis sa kanya. At siya ay sumunod, at doon sa kanyang pagsunod, binuksan ng Diyos ang kanyang mata. Binuksan ng Diyos ang kanyang tenga. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Sabihin natin, Panginoon, buksan mo ang aking spiritual na mata upang aking marinig ang iyong salita. Panginoon, buksan mo ang aking spiritual maniyata ang aking. Ulit. Panginoon, buksan mo ang aking spiritual na tenga upang aking marinig ang iyong salita, ang iyong kalooban tungkol sa aking buhay. Panginoon, buksan mo ang aking spiritual na mata upang aking makitang malinaw ang daan na nais mong aking tunguhin.
Panginoon, buksan mo ang aking puso upang aking maunawaan ang iyong kalooban sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Oy, better na, dyan pa. Thank you. Sapagkat ang iyong puso ang siyang nakakaunawa. Kaya bagamat si David ay ganoon, siya'y sumunod. Alam niyo ba, ay yung kanyang pananagutan bilang mag-alaga ng tupa, hindi yan naging scapegoat niya upang siya'y sumunod. At tayo, lalo na yung mga kabataan, tandaan ninyo, sa inyong paglilingkod sa Panginoon, sa inyong pagtulong sa church, sa inyong pagbibigay ng buhay, ng lakas, ng oras, hindi pwedeng scapegoat yan para ang inyong pananagutan sa bahay, para ang inyong pananagutan bilang anak. Hindi bilang pananagutan nyo sa inyong pag-aral ay inyo nang iwanan at pabayaan. Hindi nyo pwedeng gawing scapegoat. Ako ay inutusan ng pastor. At ikaw ay mag-aalibay na. No. Hindi ganun. Sapagkat ang David na ito, ang sabi niya, kinausap niya ang kanyang kasamahan. Pakitingnan mo muna ang aking mga tupa. Sapagkat ako'y inutusan ng Panginoon. At ako'y babalik. Hanggat ako'y wala, iyong pangalagaan. Nandun ang kanyang pananagutan. Kaya tandaan ninyo, maturity does not come through an age, but maturity comes through the acceptance of responsibility. Mayroong mga bata na natuto nating igalang, maging sa ating tahanan. Anong dahilan? Sapagkat nakita na sila ay pwedeng pagtiwalaan. Nakuha ng tao ang trust nila. At ganun si David. Ang ikay maging hari sa isang bata, baka hindi ka pakinggan. Pero dahil doon sa kanyang pagsunod, alam niyo ba, dahil sa kanyang pagsunod, nabuksan ang kanyang tenga, nabuksan ang kanyang mga mata, at narinig niya ang sabi ng napakalaking tao na sanay-sanay na makapagdigma. Tinutuligsa ang Diyos ng Israel. At nakita niya, binuksan ang kanyang spiritual na mata, at ang lahat ng kawal ng Israel, bahagang buntot. Walang makatanggap ng hamon, sapagkat ang sigaw ng lalaki, sino mang sa inyo'y matapang, malakas, makipagharap sa akin, at kung sino magtagumpay sa aming dalawa, hindi na makikipagdigma ang sambayan, kung sinong manalo ay siyang panalo, at kung sinong matalo ay magiging alipin. At pinagmasdan ni David ang lahat. At ang sabi, bakit ang aming mga sundalo ng Israel ay mga takot na takot? Walang makalaban! At siyang tumanggap ng hamon. At sa kanyang pagtanggap ng hamon yun ang naging bunga. Bakit siya natanyag at isinisigaw ng kabayanihan sa buong Israel. Kaya sa kanyang pagiging bata na hari, lahat ng Israel natutunan siyang igalang sapagkat nakita nila kung paano tumanggap ng pananagutan si David. Ganon din tayo spiritually. Sa tahanan natin, makikita kung sino ang may tawag. At ang tawag na yan ay kinakailangan iyong pangalagaan. Purihin ang Panginoon. Kaya, ang utos ng kanyang ama, itinuring niyang isang command. Tandaan niyo, you don't question a command. Sabi mo sa iyong katabi, you don't question a command. You don't question a command. Sa atin naman, ang utos ay buhay na walang hanggan. Yun ang sa atin, ito naman tayo binuhay. Kaya sa lahat ng ito, tanda natin, a quality decision that changes his life. Without this decision,
he will not have met Goliath. If he did not met Goliath, he would not have gone to the palace. If he is not going to the palace, he would never have won the crown. At kung hindi niya natanggap ang crown, hindi siya makaupo sa trono. At hindi siya magkakaroon ng isang kaharian. Kaya makikita ninyo sa isang simpleng pagsunod ni David, biglang nabago ang kanyang buhay. Purihin ang kaya ang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi niya, never be too big for the work of God. Hindi pa na tayo pumababa. Sige, wag na yan. Doon na. Never be too big for the work of God. Submit yourself to the work of God. Sa bandang huli na yan, Hana. Sige. Wala na yan. Ay, lampas na. Sige pa, bawal balik. Ayan, balik. Next, balik pa. Ayan. Basahin natin yung una. Never be too big for the work of God. Never be too big for the work of God. Submit yourself to the work of God. Commit yourself to the work of God. Next, the work of God must not die in your hands. The work of God must not spoil in your hands. And the work of God must not be derailed in your hands. Ano ba yung derailed? Pag sinabing derailed, parang ang gawa ng Diyos ay hindi dapat mawalan ng direksyon sa iyong buhay. Kaya tinawagan kahapon at nagbigay ng mga payo ang marami, at ang karamihan ng payo ay isa naging sentro. At ang sabi sa mag-asawa, kung iyong isusumatutan ang sabi roon, huwag kayong hiwalay sa Panginoon. Yun ang kaisa-isa. Pangalawa, ang sabi, kinakailangan kayong humiwalay kagad sa inyong magulang. At yung magulang ni Nelson ay aayaw. Hindi pwede. Gusto ko sa amin. Joy, mahal naman ka namin. Kaya welcome pa sa aming tahanan. Alam niyo ba na napaka-special ng basbas sa mag-asawa? Kung inyong babasahin ba na nakasulatan. Hindi sinabi sa ama at sa ina, at iiwan mo ang iyong magulang, at kayo magsasama, at hindi na kayo dalawa, kayo'y iisa na. Yung basbas na yun, doon nyo makikita ang misteryo ng Trinity. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ang sabi ron, siya Diyos na iisa. Ganun sa mag-asawa. Kayo'y dalawa, pero hindi na kayo dalawa. Kayo'y iisa na. Kaya ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sila'y mayroong pagkakaiba in nature. Para mag-asawa, magkaiba sila. Pero tinawag na iisa. Ganun din. Kaya yung basbas na yon, kahit sa anong relasyon, hindi yun ibinasbas. Sa mag-asawa lang. Ayan, sabi ni Reo, sige nanay, pagbibigyan ka namin. Meron kang 1 buwan. Naangkinin si Joy at si Nelson. At pagkatapos ng 1 buwan, the God that we serve will be their source of supply. Kaya mga nanay, taas nga po kami ng mga nanay. Sa mga nagtaas ng kami, sino sa inyong pakialamero? Pakialamero. Hindi, ibang damdamin ng ina. Gusto talaga, iba kasi ng ina. Gusto talaga nila nakikita ang mga anak
Kaya yung sabi ng kanyang nanay, gusto ko nakikita ang aking mga anak na natutulog na maayos. Totoo yun. Ibang damdamin ng ina. Kaya si David, bagamat siya bata, he gained the respect, he gained the trust, siya nag-mature. Ang dahilan, kahit siya bata, tinanggap niya ang pananagutan, tinanggap niya ang utos, at ang utos na ito ang nagdala sa kanya upang makaharap niya si Goliath, at ang Goliath na ito ang nagdala sa kanya sa trono ng pagiging hari. Kaya ang tanong dito, may tanong dito, what value do you place on the word of God? Meron ba dyan? Ang tanong. How involved are you with the word of God? Kaya, siyempre, ang aking mga kapatiran sa Subay, taga-Subay sila, kaya tinitingnan ko rin sila. Ito ba'y aariin nila na kanilang native work of God para sa kanila? Ang bumbong, sanay na kayo. Alam niyo na yon. Kaya kahit hindi kayo kanya yan, masaya kayong dumarating. Masaya kayong tumutulong. Kaya ang pangarapin at naman daw, ilang araw gumawa ang pangarapin dito, hindi ko binabayaran. Walang bayad. At siya'y masaya na gumagawa. Nakailang beses kaming gawa din yan na nainggan niyo ba naman ako sa YouTube? Napanood, ang ganda nito ah. Nagkausap kami, ginawa ko pa ng forma na yung design sa labas. Nagpapasya, ano bang aming gagawin? Tiles o ano? Ay, nakakita kami sa YouTube. Nakakita namin sa YouTube. Pagkatapos nakita ng, wow, ang ganda itong colored cement. Gawa namin. Pagkagawa namin, ilang araw na hindi natutuyo. Pag tinungtungan namin, umaawa, kaya napakalibag sa loob ng church. Sabi, bakit kaya? Binasa ko yung plastic bag. Naku po, ay mali ang aming application. Talagang mahirap ang hindi nagbabasa. Ito pala'y dapat iisama sa simento. Haluin. Ay, hindi namin sinama sa simento. Basta lang namin iniyago. Ay, hindi natutuyo. Kaya, problema. Tawag ako ng tulong sa ating mga kabataan. Help! Punta kayo sa Subay. Kakayurin natin. Kaya sa pagkakayod, isang araw namin kinayod. At yung colored cement na napakarami kong binili ay itapon na lang namin. Kaya na nangyari. Pinuruhan namin. Hindi kami nasiyahan. Kinulayan namin. Hindi rin kami nasiyahan. Sabi ko, mahirap talaga. Nagkamali-mali kami ng pasya. Kinulayan namin bandulas kapag nabasa. Kaya, mahirap ang hindi nagbabasa. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magbasa ka. Magbasa kayo. Anong inyong babasahin? Love story. Sabihin mo sa iyong katabi, hoy, magbasa ka naman ng love story. Hoy, nagbabasa ka ba ng love story? Hoy, masarap basahin ng love story. Dear Charo. Ang love story ng Diyos sa tao, Biblia. Kaya pag inyo yung binasa, ma-excite kayo. Ma-excite kayo. Purihin na. Your one decision changed his life. Do you know that it was because of that decision that he became a king? They don't want this boy to be king. They had to anoint him. Subalit dahil sa kanyang pasya, kahit siya isang bata, siya naging isang hari. He got the throne. He got the kingdom. Kaya ang dalangin ng bawat isa sa atin, may you never lose your throne. Sabihin mo sa iyong katabi, may you never lose your throne. May you never lose your throne. Huwag sanang mawala ang iyong trono. Sabihin mo sa iyong katabi. Huwag sanang mawala ang iyong korona. Huwag sanang mawala ang iyong kariyan.
Kung saan ka inutusan ng Panginoon, huwag mawala ang utos nito sa iyong buhay. What you never lose, whatever God ordained for your life, may you never lose it. May your yesterday not affect your today. Kaya yung isang stage niyan, your yesterday, napakahalaga. And your yesterday is what you are doing today. Binibigyan ng pahalaga nito ang iyong ginagawa, natural, spiritual. Bagamat mataas ang spiritual, dahil tayo narito sa lupa, dapat maging handa tayo. At sa lahat ng iyan, mabuti na lamang at hindi nagkamali ng pasya si Basil. Basil, nandiyan ka ba? At kamuray kay Angel. Pag nag-uusap ang Koray at si Angel, ang Koray at si Basil, huwag na natin pag-aralan yung anggulong yan. Problema sa buhay. Ay si Basil ay mahal na mahal si Angel. Sabi sa asawa, ay sino pang magmamalasakit sa iyong anak kung hindi tayo? Nainggan yung Koray. O sige naman. Bigyan natin ng pagkakataon. At ngayon, pasado na. 2024 is the year of double increase. Purihin ang and to God be all the glory. Pasensya na kayo kung ako'y nagtagal. Ako lang ay excited dahil sa ginawang kilos ng Diyos sa ating buhay. At binibigay ko sa Pastor Iner sa kanyang pagkakasal kahapon, napapaiyak ang mga karamihan. Tayong lahat ay tumayo. This is my story. Abang. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washing His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of blood, born of His Spirit, washing His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Purihin natin.